Magandang hapon po sa ating lahat. Sa lahat ng pinapawisan dyan. Nag-iiba na ang panahon. Ano po? Praise God. Tayo po ay nasa pangalawang serye ng ating pag-aaral sa Apostles' Creed. At gaya nga ng sinabi ko nung una, hindi natin tinuturo yung Apostles' Creed, kundi mismo yung salita ng Diyos. At ito po lamang ay parang pointer lang. Yung creed ay parang pointer lang doon sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ito po yung pinakamatandang creed. Around 150. So, pumunta po tayo sa I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Kayo po ba ay naniniwala na si Jesus ang Kristo, na siyang anak ng Diyos at Panginoon? Yes. Okay, pwede na tayong buwi. Okay, balik tayo sa Apostles' Creed, no? Sabi ron, I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. So, nandun tayo sa pangatlong linya ng Apostles' Creed. Gaano ka-importante ang katotohanan? Gaano ka-importante na tama yung ating pinaniniwalaan? Sabi ng iba na po, iba rin na kung ano pinaniniwalaan mo, basta naniniwala ka. Tama mo ba yun? Kasi pagka gano'n ang isip mo, kahit na anong inumin mo, okay lang, basta gamot naman. Diba? Hindi pa pwede yan eh. So, bilang mananampalataya, ay kailangan din natin na tumibay sa doktrina. Sa panahon ngayon, medyo ang salitang doktrina ay parang tabu minsan sa iglesia. Iniiwasan dahil nga ang katotohanan kasi pagka once na inilagay mo, ito ay naghahati. Hinahati nito ang kamalian sa katotohanan. Hinihiwalay nito ang dekolor sa kamputi. Kasi maraming katuruan ng dekolor eh. Kailangan mahiwalay yung dekolor at puti. At para malaman natin ano yung katuruan ng salita ng Diyos. Okay. Jesus the Christ, ang akala ng karamihan o yung bago pa nag-aaral ng salita ng Diyos, ang Jesus Christ, yung salitang Christ ay ang apelido ni Jesus. Nakarinig na kayo ng ganon? Oo, di ba? O minsan ba yun ang akala natin? Family name siguro ni Jesus is Christ. No? Ano ba yung Christ? Okay, isa natin. No? Sabi ron, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Ang salitang Christ Jesus at Jesus Christ, ayon sa pag-aaral, pagka ang dinidiin ay ang pagka-Diyos ni Jesus, ang inuuna ay Kristo. Ngayon, pag ang dinidiin ay ang kanyang pagkatao ay Jesus. So, pagka nagbabasa kayo, makikita ninyo doon pag nabasa niyo, Christ Jesus, tingnan nyo, ano ang pinapakilala nito patungkol sa ating Panginoon. Bagamat ito ay nagpapakilala si Pablo na siya ay lingkod ng Gospel of God. At pag binaba natin doon sa verse 19,
sa lower verse, sa verse 19, makikita rin natin na ito ay tinatawag na Gospel of Christ. No? Sa Romans. Ano na yung gospel na to? The gospel He promised beforehand through His prophets in the Holy Scriptures regarding His Son who as to His human nature was a descendant of David. Napaka-importante na yung si Jesus ay descendant ni David. Hindi lang siya manggagaling sa sino mang tao. Kaya kung merong magkiklaim na siya yung bagong Kristo, tanongin ninyo, siya ba ay inapo o apo ni David? Eh baka naman yan ay Pilipino lamang at nagsasabi siya newly Son of God, the appointed Son of God. Mag-isip po tayo kasi kailangan ay descendant of David. Dahil ipinangako yung Kristo ay manggagaling sa linya ni David. Ano bang ibig sabihin ng Kristo? Hindi po yan ang apelyido ni Jesus. Ang ibig po sabihin yan ay Messias, hindi yung Messiah, Mesias, at anointed pa, tinanong natin, no? So, yun po ay magkakahulugan, no? Bagamat yung New Testament kasi, yung panahon na yan, yung Roma, yung Book of Romans ay sinulat para sa taga-Roma, sila ay mga Grego. Yung mga Grego, ang ginagamit nilang Biblia, yung Old Testament na ginagamit nila ay yung Septuagint. Ito po yung Biblia, yung Old Testament na sinalin mula sa Hebreo papunta sa Grego. At ang ginagamit nilang salita na Christ ay Christos o pinahiran. Hirap naman sa Tagalog yun, no? Lalo na sa Batangas, pagka sinabi mong may pahid, ay ibig sabihin, yung bata na yan, may pahid, di ba? Oo, merong isang pastor na nangarat Talagang very alive siya. Talagang gano'n ang gano'n. Tapos, siya guest lang. Tapos nakita niya, alam niyo itong pastor ninyo to. Mga Tagalog kasi yun. Di sabi niya, ito'y anointed. Itong pastor ninyo ay may pahid. Nagtawanan yung mga tao. Sabi, gusto niyo sabihin, ito'y anointed. Yun pala, doon sa lugar na yun, pag sinabing may pahid ka, ibig sabihin may tama ka sa ulo. Sinabi niya, kaya sila nagkatawa, nakasita natin, yung pastor nila may tama. Baka na, totoo. yung Christ ho, Mesias, yung Messiah kasi ito ay Hebreo. No? Yung panahon na yan, ang ginagamit na nila ay yung Septuagint, yung Biblia na sa Grego at ang termino na ginagamit nila para doon sa Anointed One ay yung Christos. Isa sa mga titulo ni Jesus, hindi po niya yan apelyido. Ang ibig sabihin niyan, siya yung iisang pinahiran o nilukuban ng banal na Espiritu. Kakaiba ho, yung ginawa sa atin, lahat ho tayo ay may pahid. Meron tayong gifts, yung ginamit sa atin ay charisma. Pero si Jesus Christ lamang ang tinawag na Christ. Kasi siya yung full, siya lamang yung may full anointing. No? Okay. Sabi dito sa Westminster Larger Catechism, ito po yung, basahin po natin. Our mediator was called Christ because He was anointed with the Holy Ghost above measure, and so set apart and fully furnished with all authority and ability to exercise the offices of prophet, priest, and kings of His church in the state of both His humiliation and exaltation. Dito ho, ito po ay ginawa noong 1648. Yan ho yung panahon na kung saan meron ding pagkilala kay Jesus na kakaiba, na siya ay hindi yung buong pinili, no? Kaya yung churches doon sa Scotland, sa England at Ireland, nagkaroon sila ng
uniformity. At yun nga tinawag nilang Westminster Larger Catechism, yung pagtuturo. Na yung Jesus, siya ay inanoint as prophet, priest, and kings. No? Ito po yung pagpapakilala na si Jesus din ay tao. Yan. No? Si Jesus ay tao. Siya yung Kristos. Siya yung nanggaling sa linya ni David. Kaya nga ho, pag binuksan natin yung aklat ng Mateo, makikita ninyo doon, pag binasa nyo sa English, bigat, di ba? Bigat. Bigat, no? Oo. Anak. Anak, di ba? So, ang ibig sabihin nyo, pinapakilala niya na yung kapanganakan ni Jesus, hindi ho aksidente. Yun po ay katugunan ng propesiya na naisulat na daang taon bago pa isinilang si Jesus. Kaya nga ho, makikita natin na ang salita ng Diyos po ay tama, perfecto, sure. No, yung salita ng Diyos ay ating mapapanigan. Sapagkat yung mga propesiya patungkol kay Jesus noong Old Testament ay nagkaroon ng katuparan. Nakuha mo ba natin? No? Mahirap. Ito yung English na kasi kaya tinatagalog na. Ganun po yung ibig sabihin niyan. Napaka-importante na si Jesus ay galing sa linya ni David. Bakit to? Kasi yun ang propesiya eh. No? Mula sa iyong lahi, lalabas yung Mesias. Lalabas yung Mesias. No? So ganun po yan. Yung Messianic title na yan, yung Christus po ay Messianic title. So yung Kristo po, yung kanyang title na Jesus Christ, napaka-importante po yun sa atin. Napaka-importante yun sa ating kaligtasan. Napaka-importante yun sa ating future resurrection. Dahil si Kristo ang magre-resurrect sa atin. Pangalawa, sabi nito, Jesus the Son of God. Dito ho, pinapakita naman gaano ka-importante na ang mananampalataya ay manampalataya na si Jesus ay Diyos. Yan. No? And who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Napaka-importante ho ang pagkilala ng buong buo kay Jesus bilang Diyos. Tingnan mo natin yan. Okay. Gaano ka-importante raw yung pagiging Diyos ni Jesus? Sabi rito sa aklat ni Athanasius on the Incarnation, okay, if Jesus is not fully divine, then you are still in your sins. If Jesus is not truly the unique, the eternal Son of God, co-equal with His Father and the Holy Spirit, then our salvation is compromised and lost. Because His divinity is necessary for our salvation. Yung kanyang pagka-Diyos, napaka-importante sa ating kaligtasan. How else can He pay for the sins of the world? How can He offer a sacrifice of infinite value if He is less than divine? Bakit nagawa ito ni Athanasius? Kasi nung panahon na yan, around 318, merong isang lalaki na isang mangangaral na pangalan ay Arius na sumikat. Si Arius po ay isang charismatic preacher at maraming naging followers nung panahon na yon. No? At during that time, ang kanyang paniniwala, si Jesus ay wala sa eternity. Ibig sabihin nyo, noong walang hanggan, noong panahon ng unang walang hanggan, wala pa rin si Jesus. Si Jesus ay nalikha lang. No? Ngayon, sasabihin, pakialam namin. Yun ay 400 BC na. Meron pa ba yung epekto ngayon? Meron pa rin ho. Makikita pa rin ho natin yung kaisipan na yon sa mga malalaking gawaing pangrelihiyon. Na hindi kinikilala na si Jesus ay
Diyos. Kapantay ng Ama, kapantay ng Banal na Espiritu. Merong iba, si Jesus Diyos, pero maliit. Cute. Tapos, ang Ama ay malaki. Nakarinig na kayo ng gano'n? Oo. No? Hindi na natin tapan. Meron namang iba, si Jesus ay tao lang na binanal. Yan. Diba? Meron kayo naririnig na gano'n, no? Huwag na natin pangalanan. Okay. At dahil nga napakasikat ni Arius noong panahon na yon, itong si Athanasius para bang bumabangga sa napakarami. Kaya nga sabi sa kanya kontra mundum, against the world yung panahon na yon. Bakit? Dahil iilan na lang silang tumatayo doon sa katotohanan at napakarami na ang sumusunod. Alam niyo po, ang katotohanan ay hindi nagiging katotohanan dahil marami ang naniniwala. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kahit walang naniniwala. Di ba? Ang katotohanan mananatiling totoo kahit walang naniniwala. So, bilang mananampalataya, napaka-importante na alam natin ano ba yung ating pinaniniwalaan. Sino ba yung ating pinaniniwalaan? Kung si Jesus ay nilikha lamang, paano siya magiging tagapamagitan sa Diyos? Sapagkat para siya maging tagapamagitan sa Diyos, kailangan Diyos din siya. Pero, paano siya magiging tagapamagitan sa tao kung siya ay Diyos? Kaya siya ay kailangan maging purong tao at purong Diyos dahil siya ang magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Nakuha mo natin? Kaya kailangan siyang maipanganak sa sinapupunan. Kaya pinapanganak mo siya sa sasabsaban. Diba? Oo. Dinala siya sa sinapupunan, pinanganak sa sasabsaban. Diba? Napaka-importante ho yun. No? Tingnan mo natin. Tingnan mo natin ang pagka-Diyos ni Jesus. Tingnan natin ang ilang talata. Basahin ko po ang ilang talata. Ang sabi dito, no, sa Isaiah 40 verse 3, basahin ko po sa Isaiah 40 verse 3, magbabasahan po tayo ngayon. Basa. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Doon sa Isaiah, ang pinapatungkulan na yon ay Diyos. Pagdating doon sa Matthew chapter 3 verse 3, tinuturo niyon ay si Jesus. So, yung pinropesiya ni Isaiah 600 years ago ay nag-manifest kay Jesus nung siya ay babautismuhan ni Juan Bautista. Nakuha mo natin? So, tinawag siya doon sa Isaiah 40 na Diyos at nag-manifest doon sa Matthew 3:3 bilang Mesias at Diyos. Okay. Second, Mighty God. Basahin natin ng Isaiah 9 verse 6. Sabi doon sa Isaiah 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given. Okay, sino mo ang ipapanganak? Mayroon daw ipapanganak. Meron daw isang lalaki na ibibigay. And the government will be on his shoulder, sabi ron. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nakuha mo natin? Doon sa Isaiah 9:6, tinawag siyang Mighty God. Okay. So, hindi lamang siya tao. Okay. Tingnan mo pa rin natin sa King of Glory, sa Psalms 24. No, yung Psalms 24 ho, ang pinag-usapan niya ay patungkol sa King of Glory. Sa verse 7 sabi dito, who is this King of Glory? The Lord of hosts, He is the King of Glory. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8,
Sabi rito, which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. No? Pagdating doon sa 1 Corinthians 2:8, sabi doon, hindi nila ipapako yung Lord of glory. Eh sino ba ang ipinako sa krus? Ang Ama? O ang Anak? Pero doon sa Psalms 24 verse 7, pinatutungkulan na yung Lord of glory ay Diyos. Ano pa niya? Sa James chapter 2 verse 1, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. Actually, ano yan maraming verses yan, old and new, more than hundreds. Pero pumit lang ako ng iilan. Okay. Jeremiah 23 verse 5 and 6, the Lord our righteousness. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called, the Lord our righteousness. Ito raw yung pangalan niya, the Lord our righteousness. Sabi sa 1 Corinthians 1:30, si Jesus, ganun din, Lord our righteousness. So yun po yung, kung may magtatanong sa si Jesus ay bata lang naman yan, ayan ay nilikha. Hindi mo siya nilikha. Ano sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. Tinawag din siyang Creator sa Psalms 102, verse 25. Of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. Sabi sa Hebrews 1 verse 8, but to the Son it says, your throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Ang Ama tinawag yung Anak na Diyos. Your throne, O God. So, si Jesus po, para maging buong-buong tagapagligtas at tagapamagitan ng tao at Diyos, kailangan siyang buong Diyos at buong tao. At kailanman hindi nawala ang pagka-Diyos ni Jesus. Hindi mo nawala. Paano niya masasabi na nasa aking kayong mga kamay kung hindi siya Diyos? Kung katulad lamang natin siyang tao at hahawakan tayo, mahahawakan niya ba tayong lahat? Hindi, di ba? Kaya pwede niya sabihin, nasa akin kayong mga kamay. Kung siya ay tao lamang, hindi niya masasabi na hindi kita iiwan ng pababayaan. Dahil Diyos lamang ang mayroong ganong kapangyarihan. Okay. So, bakit napaka-importante yun? Paano yung ating prayer life? Paano yung ating kaligtasan? Paano natin mapapagtiwala, maititiwala ang ating buhay sa isang nilalang lamang? Ano po natin? Kaya nga ho, si Jesus ay buong Diyos at buong tao. So ito ngayon yung ating inaaral, no? Sa Book of John, yung Book of John at Book of Revelation, pag binasa natin yon, lahat ng yung kanyang katuruan ay nakatuon sa pagiging Diyos ni Jesus. Kaya sa simula pa lamang yung John 1:1, may kita na natin. Doon sa Revelation, ano sabi sa Revelation? And He will be your God. Tinanong natin sa Revelation. May Bible kayo, no? Yeah, magkano tayo ngayon mag-exercise ng ating Bible? Sabi rito sa Revelations 22 verse 7, okay. Behold, I am coming soon. Blessed is he who gets the words of the prophecy in this book. Sino yung darating daw? Yeah.
Si Jesus Christ yung darating. Okay. At pag pinasa mo natin dyan, no, itong darating ay yung Diyos mismo. Sabi ron, pagka inangat mo sa verse 6, ano sabi ron? The Lord? Oo. Kaninong salita daw yun? Oo. Ano sabi doon sa verse 12? Behold, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sino yung Alpha and Omega na yun? Siya yung God Almighty. Siya yung mighty God. Okay. No? So, pagka pinag-aralan mo natin yung buong John at Revelation, na alam ko namang may oras kayo, mga 4 na oras, may kita natin that you could read it while pagka-uwi ninyo. Bakit natin tinitingnan yun? Kasi nga, makikita ho natin na yung ating kaligtasan ay pwede niyang ipagkaloob. Bakit po? No? Kasi nga, siya na yung sacrifice at siya rin yung mediator. Dito rin papasok, bakit ang isang Kristiyano ay naniniwala sa Trinity? Ito ba ay tatlong Diyos? Hindi ho. Isang Diyos sa tatlong persona. Hindi sa tatlong kapahayagan, kundi sa tatlong persona. Ay nasan sa Biblia yun? Pag binasa natin ng Ephesians chapter 1, may kita natin doon yung Ama ang nagplano ng kaligtasan, ang Anak ang nagsagawa ng kaligtasan, at ang Banal na Espiritu ang selyo ng kaligtasan. May pumili, may nagplano ang Ama, ang nagsagawa ay ang Anak, at ang selyo ay ang Banal na Espiritu. At sa mga susunod na linggo, makikita naman natin ano ang office of the Holy Spirit, ano yung paano yung kamatayan ni Jesus, at lahat ng yun. Dito, tinutuunan lang natin Jesus Christ, the Son of God, the Lord. Napaka-importante ho yun. Napaka-importante. Si Jesus ay hindi lamang tao. Hindi rin siya mababa sa Ama. Pareho ang kanilang pagka-Diyos. Kailan siya bumaba? Bumaba siya dahil para tayo iligtas, pero hindi nawala yung kanyang pagiging anak, yung kanyang pagka-Diyos bilang kapantay ng Ama. Matatalakay yan sa mga susunod na linggo. Gusto niyo talakayin na natin ngayon? May mga 3 oras kayo. So ito po, no, pagka uwi niyo sa bahay, basahin niyo ng buo, no? Basahin niyo ng buo. Kasi para maipakilala natin, kung ito yung nagligtas sa akin, bakit napaka-importante yun? Hindi mo malalaman paano nagpakumbaba ang isang tao kung hindi mo alam kung gaano siya dati kataas. Hello? Hindi mo malalaman yung kanyang sakripisyo kung hindi mo alam ano yung sinacrifice niya. Doon sa langit, pinaglilingkuran siya Doon sa langit, nayuko yung mga matatanda. Di ba? Di ba? Makikita lang sa Revelation, nayuko sila, sinasamba siya. Anong ginawa doon sa cross? Bago siya ipako sa cross, sinampal, binuraan, minura, ginulpi. Nilagyan ng corona. Corona matinig. Para kanino? Para sa kanya. Hindi, para sa atin yun. We can only appreciate yung ating salvation dahil sa sacrifice na ginawa ni Jesus. Dahil sa mahal tayo ng Diyos, nagpakumbaba. Nagpakumbaba. Hindi niya ginamit. Ano sabi niya?
Ngayon pala, kaya kong tumawag ng mga anghel. Hindi niya ginawa yun dahil Dahil kailangan ialay yung kanyang buhay, yung kanyang katawan, kabayaran ng ating kasalanan, at ang kanyang dugo ang maglinis sa atin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung nagawa ng Diyos yun, ano pa ang hindi niya magagawa para sa atin? Amen? Paano mo masasabi ang isang, halimbawa, no? Hindi naman ako magmamaliit ng tao. Hindi ako magmamaliit ng tao. Halimbawa lang, isang sanay sa hirap talaga. Tapos, uy, mag-disguise ka na, para magpapakumbaba ka, magtaong grasa ka. Taong grasa. Yung isa naman, anak ng presidente, magtaong grasa ka. Ngayon, anong kaibahan nilang dalawa? Pareho naman sila maging taong grasa. Ano? Yung isa kasi sanay sa hirap, yung isa kasi sanay sa hirap. Nakuha mo natin. Doon mo pala ang makikita, gaano siya nagpakumbaba kung alam mo, ano yung kanyang posisyon sa taas. At doon mo makikita yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil kung tao lang siya, parehas lang natin, ka-level lang natin, ano yun? Dahil siya nga yung Diyos, siya yung mighty God, doon mo makikita, walang bagay na makapaghihiwalay sa akin. Dahil kung naiwan nga niya yung trono, para ako abutin doon sa krus ng Kalbaryo, para sa aking kaligtasan. Ano pa ang hindi niya magagawa para sa akin? No? Pag inaral mo yung Acts 8, ganun yun eh. Ay, yung Romans 8. No? Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. At paano yun? Paano? Oh Lord! Ganun kakataas. Para lamang ako abutin. Iniwan mo ang iyong trono. Nahayag ka bilang alipin. Napako sa krus. Hindi lang ko siya pinako eh. Inalimura, pinastos, pinaglaruan. Para sa kanya, hindi. Para sa atin, para sa akin, para sa iyo. Para sa ating mga anak, para sa lahat. Ganun po yung gospel. Yun po yung pinanghahawakan na gospel ni Paul. Ito yung gospel of God. Amen. Ito po yung gospel na yun. Panghuli ho, Jesus the Lord. Sabi ron, through Him and for His name's sake, we receive grace and apostleship to call people from among the Gentiles to obedience that comes from faith. Makikita natin si Apostol Pablo yung kanyang pagiging apostol, yung kanyang pagiging lingkod ng Diyos, kanya ina-attribute dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Narito ako para sa ikaliligtas ng mga... Kaya nga doon sa Romans 1:16 sinabi niya, for I am not ashamed of the gospel because it's the power of God unto salvation. Sa lahat ng mananampalataya, sa Hudyo man o sa Grego, ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito wala akong sinasabi, pag sumama ka sa reliyon, maliligtas na. Obedience that comes from faith, and you also are among those who are called to belong to whom? To Jesus Christ. You belong to Jesus Christ. Bakit? Siya kasi yung nagbayad sa atin. Sino ang nagbayad? Si Jesus. Ganon tayo. Binili tayo ng Panginoon. Niredeem tayo, tinubos tayo para tayo maging pag-aari niya. Hindi na tayo nagmamayari sa ating sarili. Tayo ay pagmamayari ng Panginoon. We belong to who? To Jesus Christ. Ganun tayo kahalaga. Kaya nga siya ay Lord natin. Kaya siya yung Panginoon natin. Hindi lamang siya Panginoon. Pengin yan, pengin ito, no?
Magaling tayo dun eh. Pengi noon, Lord. Pengi yan. Panginoon. Ibig sabihin, nasusunod sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen ba ron? Amen. Ay, minsan tayo parang kasi nga naging commercial masyado yung Christianity, nakakalimutan na yung Lordship of Jesus Christ. Ang papta sila, ano ba ang makukuha ko dyan? Hello! Binigay na lahat sa'yo ni Jesus, maghahanap ka pa ng makukuha? Niligtas ka na lahat, binigyan ka ng buhay na walang yung ating hininga galing din sa Kanya, maghahanap ka pa. Yung lakas mo, yung talento mo, yung kaisipan mo, galing sa Kanya yun. Amen. Ay, minsan marami. Ayoko na nga dyan. Di na magkakaloka. Hello? Paano? Si Jesus ang nagkaloob din sa lahat. Siya ang provider eh. Amen ba, Lord? Amen. Siya ang provider natin. Hindi tayo ang provider ng... Kaya nga iniiwasan natin na para di ba, yung pag magbibigay, para kang nanlilimos. Hindi! Pag nalaman mo na si Jesus ang nagmamayari ng lahat at siya ang Panginoon mo, hindi ka talaga nagbibigay. Nagbabalik ka lang. Di ba? Out of gratitude yun. Hindi, may utang kayo sa di ba? Kailangan mo kasi ilagay natin sa tamang paniniwala at pananampalataya. Sino ang nagmamayari sa atin? Si Jesus. Ang Diyos. No? Sabi, to all in Rome who are loved by God and called to be saints. Grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. To all in Rome who are loved by God. Sino ang loved by God? Tayong lahat. Tayong lahat ay love ni God. Diba? Sino ang love mo doon? Tanungin natin, Lord, sino ang love mo dito? Tayo yun. You are loved by God. Kung akala mo single ka, hindi ka single. Walang Kristiyanong single. Dahil love siya ni God. Love siya ni God. No? Basta iniwan ako. Mabuti pa ka ata. Pero hindi kayo iiwan ng Panginoon eh. Diba? Hindi kayo iiwan. Ini po yung Lordship ni Jesus Christ. No? Sino si Jesus Christ? Jesus Christ, siya yung Messiah, siya yung ipinangako doon sa Old Testament. Mula pa noong pagbagsak ng ating magulang sa kasalanan, ipinangako na yung tagapagligtas. Mula pa doon sa Eden, hanggang kay Abraham, hanggang doon sa mga propeta, no? Kay Moses, sa mga propeta, makikita natin pinangako na, isinulat na magkakaroon ng Mesiyas. Pagkatapos ng 400 years na walang revelation, isinilang si Jesus. At nagpapakilala, no? Na ito na yung bagong panahon. Natapos na yung panahon nung kadiliman, na ito na yung liwanag at iyon na yung Panginoong Jesus. No? Makikita ho natin, pagka binasa ho natin yung buong Biblia, makikita ho natin, no? Hindi lamang siya isinilang at gumawa ng mabuti. Siya po ay naisulat na doon pa lamang sa hardin na isabi na mismo ng Diyos. So, hindi siya aksidente. Amen? Amen. Pangalawa, sino siya? Siya yung Son of God. Yung kanyang pagka-Diyos ay hindi nangyari lamang dahil siya ay nag-resurrect. Siya ay anak ng Diyos noong paman. Kaya nga pag binasa natin yung Genesis, nag-uusap sila eh. Let us make man. Di ba? Hindi niya sinabing, I will make man. Let us.
At panghuli, dahil sa ginawa niya doon, yung kanyang pagpapakababa, pagpapakumbaba, dahil sa kanyang sakripisyo, no? Siya ay binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Siya ang Panginoon. Binigyan siyang pangalan bilang Panginoon. At bilang Panginoon, siya dapat ang nasusunod sa atin. Kumusta ang ating mga desisyon? Siya ba talaga ay ating kinukonsulta sa pang-araw-araw nating desisyon? Sa mga matatagal nating plano, kasama ba si Jesus? At kung tayo po ay hindi pa tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. This is the day of salvation. Kung yung tatanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigay na ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ikaw ngayon ay bago pa lamang at ngayon ka pa lamang nakadalo sa ganitong gawain, this is the day of salvation. Ngayon ang araw na kailangan matanggapin sa Jesus. O kung ikaw ay matagal nang dumadalo o ilang beses nang dumadalo at hindi mo pa talaga ginawang Panginoon si Jesus at wala ka pang kasiguruhan ng kaligtasan, ibig sabihin, kung ikaw ay mamamatay, di mo alam kung saan ka pupunta, impyerno, purgatorio, o langit. Alam niyo mo, dahil si Jesus ay Diyos, yung kanyang ginawa ay for eternity. Ngayon, kung ikaw hindi ka pa nakasigurado ng iyong kaligtasan, ngayon ang panahon ng kaligtasan. Sa oras na tanggapin mo si Jesus, sa oras na manampalataya ka sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, manampalataya ka at kayo maliligtas. Walang pangalan ibinigay sa silong ng langit maliban sa pangalan ng Jesus. Isa lang, si Jesus Kristo lang.